Papaya lahat mga kababayan yung mga fake news peddlers. Si Marlica, si Jason Sa, si Glenn Chong, basag na basag po sa pagpapakalat na yung ating Pangulong Bongbong Marcos at si Lisa Marcos itinakbo sa ospital kasi sinakal ni Mrs. Lisa Marcos daw yung ating Pangulo kasi hinampas. Hinampas ng ating Pangulo si Lisa Marcos. Kung ano-anong pagmarites mga kababayan at pagpapakalat ng kasinungalingan yung ginagawa ng the details of this mission that you have successfully accomplished, but on their behalf, accept my thanks. The Philippines also thanks the Indonesian government for their assistance on this matter. The close cooperation between our two governments has made this arrest possible. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long, and it will reach you. This government continues in its duty to apply the rule of law. Ms. Go shall be entitled to all legal protections due her under the laws of the land and pursuant to our commitment to the rule of law. But we will not allow this to prolong the resolution of the case, whose outcome will be a victory for the Filipino people. Thank you and good day. So, nag-warning pa yung ating Pangulo. Malinaw, yung kanyang warning po ay patama kay Pacquiao. Kasi, until today, pinagana pa si Pacquiao. Naglungga na yata, mga kababayan, sa kanyang bunker. Inuukay na ng mga pulis. Baga niya, Mr. Maravillas, doon na sa kanilang laliman si Pacquiao. Yung pinakailalim po ng lupa, impyerno na yun. Ano ba yung impyerno? Yung location po, nasa ilalim ng mundo. Nag-underground siya, no? Si Pacquiao. Kaya malabo po yung sinabi ni Inday kung nasa si Pacquiao, nasa langit. Naglungga po sa ilalim. Baga nandun na sa kanyang ama, the God of this world. Hindi man po the God of heaven. I-search na lang po ninyo kung ano ang ibig sabihin sa Bible ng the God of this world. Masasya kayo pag nalaman ninyo kung sino siya. Yan yung warning ng ating Pangulo. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long and it will reach you. This government continue in its duty to apply the rule of law. Malinaw po napatama kay Pacquiao, mga kababayan. Ngayon, sa nagpapakalat ng mga fake news na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sinakal ni Lisa Marcos. At si Lisa, hinampas ng cellphone. Yan ang pinapakalat ni na Marlica po sa ni Jason Sa. Yan ang pinapakalat nila sa social media. Agaw buhay na daw si Bangag. Sinakal ng babae, nakita ng security, na itakbo sa ospital, confined sa Kalatagan, Batangas. Bangag, agaw buhay na daw. Kudlo, kumalat, isinugo daw si Bangag sa ospital sa Batangas. Ganon sila mga kababayan magpakalat ng fake news. Itong mga sinungaling, mga tawag sa kanila, mga pathological liar. Yung isang pathological liar pala po, pag ikaw ay isang pathological liar, ibig sabihin may tama yung it is a mental disorder pala. Mental illness, mamaya i-share ko po sa inyo. Sabi ng isang doktor, isang psychiatrist po. Ito si Marlica, yung pinapakalat niya na sabi, sinakal ni Lisa Marcos, yung ating Pangulo. Pakinggan natin yung kanyang sinasabi po. Code blue na. Kasi nagtsumpagan sila ni Lisa Tanas dahil ayon sa Jahas ay sabog na sabog, bangag na bangag silang dalawa pareho sa pulmoron. So ito hinano ko lang ito yung information na binabasa ko actually. So, nagkasakitan at may injury si Lisa Tanas sa ulo. Di ba dati nag-umbagan sila sa aeroplano, nag-umbagan. Ganun kasi nungaling po itong si Marlica. December of 2022 sa kaanuhan, sa kabangagan, diba? Sa kaslasingan dahil yun ang makagdabagan sa pinagbabawal na pulmoron. So magahapon, may injury si Lisa Tanas sa ulo. Okay. At hindi ba? In-airlift yung dalawang mag-asawang bangag around 6:45 p.m. kahapon. In-airlift.
So ganon sila kasinungaling mga kababayan. Ngayon nagpost yung isa pang fake news peddler, si Mr. Sasot. Ayan po si Mr. Sasot mga kababayan. Sabi niya, be careful of wrong intents mean to poison the well. So ibig sabihin, mag-ingatan niya kayo sa mga sources na sinasabing intelligence report. Kinukuson niya yung mga kasama niya mga fake news peddlers. Nasunog kasi para hindi mapahiya mga kababayan, binawi nila yung mga kwento. Ayan po, mali natin ang Pilipinas. Sabi ni Jason Sa, Medivac update, buhay pa siya. Opo, siya nga po, pero pupungas-pungas na lang. Barahil binigyan siya ng time na makapagsisi. Wala na po, sirang-sira na po kayo. Kasi nga, mga sinungaling kayo. Sunado na, sabi nga dito sa Bicol. Kilala na, basang-basa na yung papel ninyo. Binawi ni Jason Sa, yung kanyang mga pinagsasabi, pinag-post sa kanyang page. After mga kababayan na mag-post tayo. Kasi yung Palasyo Malacanang mga kababayan, nag-message sa akin. Ito yung message sa akin po. Sa kinakalat na may sakit si PBBM, walang sakit si PBBM. It is a PSG drill. No emergencies sa palas, medical or otherwise. First family is super okay. We even told this to PBBM at tinawanan niya lang. Sorry, fake news. Fake news daw. Pinagtawanan lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi siyempre yung mga nagpakalat nakaabot po sa mga taga-palasyo. Yung mga taga-media tinanong po kanina, sabi ng ating Pangulo, do I look sick? O ngayon, dahil napahiya sila, nang lumabas bigla yung ating Pangulong Bongbong Marcos, may panibagong paduda na naman sila. Kaya po, yung mahalin natin ang Pilipinas, page na sumusuporta kay Inday at the RTVM live today. Maginaw ba, BBM? Naka-jacket pero pinagpapawisan? Kung ano-ano na lang po na paduda yung mga pinagsasabi kasi napaya sila. Ang tawag dyan sa psychology, defense mechanism. Wala na po, sunog na po kayo, tostado kayo sa inyong kasinungalingan. Self-destruct yung ginagawa ninyo ng mga fake news peddlers, vloggers, supporters ng dating Pangulong Digong at ni Inday. Wala na, zero credibility kayo. Kasi alam na ng buong mundo na lahat kayo mga sinungaling. Kaya nga, magkakasama kayo. Sabi ng mga nag-react, halatang may sakit siya. Sabi ng isa, kulang follow-up. Sabi ng political bodol jakero, maaaring humihinga ka ngayong araw. Bukas makalawa, humihingalo ka na. Ayaw paawat po. Talagang galit na galit sila. Napahiya kasi ng todo. Kasi ang ating Pangulong Bongbong Marcos na gusto nilang mamatay. Malakas pa po sa kalabaw. Ito po, pakinggan natin yung interview ng mainstream media kanina. Ano pong marching orders? Sino-sino po yung They don't require marching orders. They are doing implementing the legal orders that were sent to them by the court. And that is to bring back fugitive money school to the Philippines. So that's what they're doing. We are already finalizing the arrangements for the return of high school back to the Philippines. Sir, identified na po kung sino yung masisibak? Masisibak, sir. You'll find out soon enough. Sir, may number na ba tayo ng personal? Ilan po yung masisibak, sir? Iyan mga kababayan yung video na sinend sa atin ngayon ng Presidential Communications Office. Ito yung galing po sa mas malinaw. Itong galing sa PTV4 na. And sino-sino po yung masisibak, sir, sa BI or other agencies? Well, they don't require marching orders. They are doing they're implementing the legal orders that were sent to them by the court. And that is to bring back the fugitive money school to the Philippines. So that is what they're doing. We are already finalizing the arrangements for the return of high school back to the Philippines sometime today. Sir, sino-sino po yung masisibak? Sino yung masisibak? Sino? Masisibak, sir. Oh, you'll find out soon enough. Sir, may number na ba tayo kung ilang personal po yun? Ilan po yung masisibak, sir? And if all of those who are implicated in the
assisting Alice Go to leave the Philippines illegally as a fugitive from justice will certainly pay the price. Not only will they, not only sila yung sisipahin, hindi lang namin sila sisipahin, kasumang panahon sila. Dahil ang kanilang ginawa ay naman sa batas at against all of the interests of the Philippine judicial system. Sir, Yun, hindi lang sisibakin. Yung mga tumulong kay Alice Goo na makatakas papuntang Malaysia, Singapore at Indonesia, kakasuhan pa, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po mga kababayan, si Alice Goo, medyo nabago yung itsura. Wala kasing antipara. Okay, ito yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa pinapakalat na tinakbo siya sa ospital. Wala man lang pong lastro or signs of injury na sinakal ni Lisa Marcos. Di ba? Imagine si Lisa Marcos daw, inampas ng cellphone ng ating Pangulo, nag-away daw kasi Tapos, gumanti si Lisa Marcos, sinakal yung ating Pangulo, nagkulay asul. Then, tinagbo mga kababayan, inilipat papuntang Batangas, o nasabi sa Itlo, tapos sabi papuntang Batangas. Ganon sila kasinungaling mga kababayan. Ganon sila gumawa ng kwento. Sabi ng ating Pangulo, do I look sick? Pakinggan natin. Kasi tinanong siya ng media. Ulitin natin, nagalaw. Yan po. Because lumabas yung report. Yan ang kailangan ninyong bantigan. Ayan ang kailangan natin bantayan. Mga fake Pinagsawanan lang ang Pangulo. unless it comes from a credible source. Tama, ang dami kong kaibigan tumawag sa akin, okay ka ba? Okay ka ba? You were in the palace sa bahay niyo kahapon, sir? I was in the most of the day, yes. I had a meeting in the morning. I had a command conference with some of our commanders. And I spent the rest of the day reading my briefs and doing the report. What you said that there was an emergency. So that's why we were asking directly. It's totally and completely fake. I do not even have a cold. I do not have anything wrong with me. I'm fine. Thank you for your concern. Yes, sir. Thank you, sir. Diba? Sunog na sunog mga kababayan. Yung mga fake news peddler, si Glenchong, si Maharlika, si Jason sa na tumanda ng journalist, naging manifesto. Yan ang sinasabi ko. Napakasinungaling na mga tao ito. O ito, afterwards, mga kababayan, nag-inspeksyon yung ating Pangulo, aerial inspection. Maulan. Ayan po. Ayan ang ating Pangulo. Malakas pa sa kalabaw, kaya huwag kayong nakikinig po dito sa mga siraulong to. Bakit natin na sinabing mga siraulo? May mga tama yung ulo. Iyan po ang ang description. Pag ikaw ay isang sinungaling, pathological liar, sabi ng isang psychiatrist, it is a mental disorder. Mental illness pala siya. Sakit sa utak. So itong mga pinapaniwalaan ninyo, pinapanood ninyo na mga vloggers po ng nausong, may mga tupak. Pare-pareha sila. Kaya nga sila magkakasundo, mga kababayan. Kasi lahat sila may tupak. Lahat sila sinungaling eh. Dapat sa kanila, magpatingin sa mental. Yan po, sabi ni Dr. Natalie Walker, isang psychiatrist po siya, neurologist sa University of Wisconsin, School of Medicine in Public Health. Pathological lying. In this disorder, someone does eventually end up believing their own lies because they are so invested in the lie that there is no way to back out without serious consequences. Kaya ito mga sinungaling na to, imbes na humingi ng public apology sa normal na tao po na hindi pathological liar. Halimbawa kami, mga normal yung pag-iisip namin. Ako pag nagkakamali ako ng mga
pananalita, data, o nga naman sa ating discussion po, kinokorek ko agad. Once na na-realize ko na mali yung data, mali yung sinabi ko, naglalagay ako ng ng iratum or correction. Sinasabi natin na yung aking sinabi, mali. Ito yung tama. So ganun dapat ang isang journalist. Responsible journalist, ngayon po, vlogger. Yung mga tao ito, pinagtatakpan pa yung kanilang mga kamalian. Pinanindigan yung kanilang kasinungalingan. Pag ang kasinungalingan mo, pinanindigan mo, ang ibig sabihin niyan, isa kang pathological liar, which is a mental disorder. Sabi ng isang psychiatrist mo, sabi niya lying can be a symptom of some mental health condition according to a 2021 review, including borderline personality disorder and antisocial personality disorder. Nakita ninyo ito sa mga Duterte, kay Digong, sa kay Inday. Yun ang manifestasyon nila sa kanilang personality. And in fact, ang bilis nilang magbago ng statement. Yung sinabi ngayon, bukas iba na po, baliktad na lahat. Sabi ng mga supporters niya na lahat din sinungaling, political genius daw. Yan ang kanilang paniwala. Pero po, base po sa sabi dito sa ating research, sabi ng isang psychiatrist, it is a mental disorder. Tingnan ninyo, nagkasabit-sabit na sa problema si Inday at sa Digong. Si Inday po, yung pera. Corruption, which is an impeachable offense. Malamang may impeach si Inday po. Tama po yung kasabihan ng mga matatanda. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Malamang yan po ang direksyon sa investigasyon ng Kongreso sa confidential funds at sa budget, paano ginastos ang budget mga kababayan ng DepEd noong panahon nila. Malingasaw po yung lahat ng baho sa Kongres ay baho ng DepEd sa Kongres. So it is a mental disorder, sabi dito. Pag ikaw ay isang pathological liar, you are suffering from mental disorder. Diba? Lying can be a symptom of some mental health conditions according to 2021 review, including borderline personality disorder and antisocial personality disorder. People with obsessive compulsive disorder may lie to mask compulsions or stop friends and family from worrying about their behaviors. O ito, signs of a pathological liar. Claiming someone's story as their own. Parang yung librong isang kaibigan. Nagsabi, kinopya man lang niya doon sa isang libro ng yung Oli. Naging luro at lago na kwento. Yan pala ang tanda ng pathological liar. Claiming someone's story as their own. Mahilig po mag-claim ng hindi sa kanya. Tulad ng paggastos ng confidential funds na as if personal niyang kwarta. Kinastigo po ni Congressman Valeriano ng Maynila. Ano ba daw ang tanda ng pathological liar? Appearing indifferent when caught lying. So pag nabuking ng kanyang pagsisinungaling, napipikot siya, huli Parang yung tinatanong lang kung paano ginasto, tantrum sagad. Imbis magpaliwanag mga kababayan, nagbasa na lang ng salmo. Confirm ba niya, Mr. Maravillas? Ano pa? Ang tanda? Embellishing or dramatizing stories? Parang yung kwentong gorgor. Yung dito. Ano sabi ni Gorgor? Nag-try daw sa kanya na i-Gorgor. Pero hindi sila nagtagumpay. Ano ba? Behaving against their own words. Sakto mga kababayan sa description ng mag-ama. Kontra-kontra ang mga pinagsasabi. Mismong sila ang nagkukontra sa kanilang sinasabi. Kaya ang nangyayari, backfire lahat. Self-destruction nga yung ginagawa ko. Backfire. Ano pa daw? Lying for no reason. Basta, sige lang ang sinungaling niya. Parang yung
Tinanong, saan niya si Pastor? Ay, habuan kaysa niya. Nasa langit. Yung isa naman, ako alam ko niya. Secret. Sabi ko sa inyo, sakto sa mga simptomas mo. Ano ba? Appearing anxious when talking. Yan ba ang mga sinungaling, ano? Hindi mapakali. Pag nagsasalita, parang yung nangyari pong hearing sa Congress. Nang tinatanong, hindi mapakali. Gigil na gigil siya. Combative. Defensive. Nagsisinungaling kasi. Kaya gano'n, last mga kababayan, ito talaga ang sakto. They are always the hero or victim. Feeling entitled po, importante siya, lagi. Pagkatapos may mood swing, galing sa pagiging combative, papunta doon sa pagiging pabiktim. Yan pala po, hindi ako may gawa nito ha. Doktor ang may gawa nito. Psychiatrist, pinag-aralan ko. Nagbabasa lang ako, research ito po. May sabi pa nga dito, choosing therapy, kailangan talaga po magpa-doktor, psychiatrist. Yan po ang mga signs of a pathological liar. Kaya strategy advice ko, magpa-check up. May tama, hindi simple yung tama. Maraming tama. Ano daw ang ibig sabihin ng pathological liar? Ito po yung definition niya. Ang sinabing pathological po, extreme in a way that is not normal or that shows an illness or mental problem relating to or caused by disease. May sakit po sa otak. Mga kababayan, madaling sabi. Pag ang isang tao, napakasinungaling ko, may sakit yan sa otak pala. Kailangan magpa-check up sa isang psychiatrist because it is a mental illness, a mental disorder po. Kaya kakagawa siya ng kung ano-anong mga masasama. Kaya doon na po yung kasabihan ng matatanda. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Confirm nga po sa investigasyon ng Congress. Nangawala yung kwarta. Hindi na malaman kung saan napunta yung confidential funds. Nalunok 11 days. Siyak po si Kingo. Siyak yung mga congressmen. Kung ano ang nangyari. Tuloy-tuloy ang investigasyon ng Kongreso. At malamang ito po yung maging base for impeachment laban po sa pusil.